ito yung last book of the Bible. Revelation it's like the summary of the entire Bible, 'di ba? From Genesis until in Revelation, in the end of the book of the Bible, the Holy Bible, it's the summary, kumbaga, ng entire Bible. Bakit ko po ito nasabi? Because of God's love. Jesus is, kung titingnan natin sa Bible, is the bridegroom. And which the bridegroom is it's specifically tinutukoy po dun si Jesus. At sino po yung bride? So yung bride, kung titingnan natin, yung bride is the Christian, yung mga nanampalataya. So yun yung bride niya. So yung bride niya, kung titingnan natin sa Revelation, siya po yung ni-rescue doon sa dragon, di ba? Ni-rescue siya. So yun yung bride ni Jesus na tinutukoy dito. Which is, in the end, di ba, kung titingnan natin, happy ending po ito. So, Daniel and Revelation, connect ito, makikita mo na ang picture kung gaano kaganda ang pagmamahal. Yung God's love toward us, di ba? Yung love niya sa kanyang mga creation o sa atin bilang mga tao. So, di ba? We are created by the image of God. So according doon sa Genesis, di ba? So God bless us, guide us, and lead us. So kung babasahin natin sa sa Revelation, di ba, yung kung titingnan natin doon sa unang chapter ng Revelation, may tatlong blessed doon na nakalagay. Sabi nito, blessing of the book encourage us to read, to hear, and to keep. Bakit kaya? So yun ang tanong. So some people believe that Revelation is not relevance because Revelation is really the future and doesn't have relevance because they gonna be raptured. Yun ang paniniwala ng ibang tao, diba? I think Christ give us the injunction, 'di ba? Meron doon na listen, yung words na listen doon. Blessed they who read this, who understand. O, 'di ba? Christ give us listen, understand. Yun ang gusto niyang iparating doon sa book ng Revelation. Dahil this book, Satan doesn't want us to get to understand it or to para hindi parang inaano ni Satan na marami ang natatakot dito sa librong ito, di ba? So yun yung deception na ginagawa ni Satan. So God wants us to know this book, that the most, kumbaga, important information. Diba? So yun yung gustong iparating ng ating Panginoon. The final sin, kaya may rason, and I believe that Satan actually behind this, yung gusto niyang matakot yung mga tao. So, making this book, itong paggawa ng book na ito, para hindi natin mapansin, look like not attractive. Para sa ibang tao, di ba, kung yung mga hindi Christian na nagbabasa ng Revelation, takot sila dito. Kasi more on the beast, kung ano mga symbolic dito ang nakalagay, di ba? He don't want us to read kung anong mangyayari. Yun ang gusto ni Satan para sa atin. Mangyayari sa hinaharap. He uses the tactic of fear. So yun yung gusto niyang maramdaman ng mga tao. Because Satan wants us to be confused about the first coming of Jesus and also the second coming of Jesus. He wants people to be scared in prophecy. So yun yung purpose ng Satan. So kabaliktaran,
ang prophecy para tayo ay ihanda. Para tayo bilang isang parang Kristiyano na nagbabasa na Bible, kumbaga Bible, kung baga yung mga Adventist ay mga Bible-oriented na mga tao. So, yun. So, ipinapakita sa atin na nakatayo sa paligid around the corner. Di ba? So, we know that God is loving and kind to us. So, kung hindi natin naintindihan yung revelation, yun ang mararamdaman natin, yung takot. Pero, ang revelation ay yung pagmamahal ng ating Panginoon. So, mamaya malalaman natin. Tinang pa-interrupt, baba mo yung camera mo. Hindi kita eh. Yan. Thank you. So, God wants to show us what will happen in the future. Na tayo ay hope na tayo pa ay buhay. Sa, kumbaga, yung pagdating ng ating Panginoon. So, yun. So, sometime nag-iisip tayo na sana mabago natin ang buhay natin. Di ba? Kasi alam natin ang mangyayari sa future. So, but God wants us to prepare to be always ready because He loves us. Ayaw ng Panginoon na sabihin kung kailan siya darating, di ba? Kasi ayaw niya na tayo ay, kumbaga, paisi-isi na lang, gusto natin, kumbaga, halimbawa, example doon ay, alam natin na darating siya, so, matagal pa. O di hindi tayo maghahanda. So, di ba? So, God wants us to know, para malaman natin yung mga prophecy. Di ba? Because He wants us to be, He wants us not to be deceived by Satan, di ba? Na hindi tayo malinlang ng kaaway. The event that are taking place in the world exactly how it lays out about the 7 churches, 7 seal, trumpets, flags. So ang detalye for us in order to understand ay i-process ang history, di ba? Ang history, di ba, repeat and enlarge. So, kapag palagi siyang nire-repeat, ibig sabihin, unti-unti nating naintindihan, unti-unting nadadagdagan, unti-unting maliwanag yung pagpapaliwanag. So, yun ang purpose ng Bible, di ba? So, di ba, katulad ng Daniel, yung 7, 8, and 9, 11. So, the more na binabasa natin hanggang sa end ng chapter ng Daniel, ay lalo nating naintindihan kung anong mangyayari doon. So, it talking about sa ating kapanahunan na mangyayari doon sa future, di ba? So, yun. So, katulad ng Genesis, example ko lang mga kapatid, Genesis chapter 1. So, creation story, God created man and woman is in His own image, di ba? But, in the chapter 2, dinitali niya po kung paano niya create, kumbaga, specifically ang si Adan at si Eva, di ba? So, doon, sinabi niya na kumuha siya ng dust, di ba? Kumuha siya ng alikabok para buuin niya yung si Adan at hiningian niya yung kanyang ilong. So, yun ang ibig sabihin ng repeat and enlarge. So, doon po. So, in Revelation 1, Jesus is pictured among the candlestick in the sanctuary language. It symbolized, di ba? Punta tayo sa verse 20. The mystery of the seven star which thou sawest in the right hands, and the 7 golden candlestick and the 7 star are the angel of the 7 churches. So ngayon, sa verse 20, alam na natin na yung kung bakit si Jesus doon ay naglalakad doon sa kumbaga doon sa
among the candlestick, di ba? So yun is nakikita natin. So doon sa verse 20, doon makikita natin yung kung anong ibig sabihin ng symbol na yon, di ba mga kapatid? Sa Daniel 7, kung titingnan din natin, the beast rising up from the sea, and in his dream in verse 17, he told that the beast represent the king or the kingdom, 'di ba? So ganun po ang pagpapaliwanag ng Bible. So makikita natin yung kanyang ibig sabihin nung symbol na yon, kung hindi sa chapter na yon, sa ibang books or chapter ng ng part sa Bible. So, like in prophecy, Christ is described as a lion, di ba? According to Daniel 6. So, in Numbers, number 3, symbol mention, there is a lot of meaning in the Bible, di ba? There is a lot of story about the number 3. Tulad nung yung story doon na minention, in the third day, God brought forth the fruit from the ground. The first fruit were brought from the ground. And the third day, begin to think. So, they are talking about Jesus, di ba? Nung si Jesus ay, di ba, nung inano siya, yung ipinako siya sa cross. At kumbaga, in the third day, siya yung first fruit na tinutukoy dito na buhay dito, were brought from the ground. So minsan sa mga tinutukoy po dito, who is the first fruits that brought forth on the third day. So kung titingnan natin, in creation, he say he's good. The number 3 always mention about the story about the butler and the baker, di ba? So doon sa Genesis, nung story ni in the time of Joseph, about doon sa butler and baker doon, nung nakulong doon si Joseph doon sa sa prison nung itinapon siya ni Potiphar during the time. So na after 3 days na hinulaan niya, kumbaga doon sa mga dreams na ibinigay nung butler at saka baker, na sa pangatlong araw yung isa ay mamatay at yung isa ay kumbaga bumalik doon sa pwesto niya. So maraming significance ang ibig sabihin ng 3 when it comes to the Bible, di ba? So ang 3 po ay nagsisimbolize po ng life and death, kung titingnan natin. So about the story of Jesus, about the story of the butler and baker. So yun. So different number or symbols, be careful to look for repetition. So yun ang sinasabi dito sa Bible. So when something being repeated, connected with certain symbol and signs in the scripture. So katulad ng 12 number, yung 12 na number. When it's come to the point ng symbolic doon sa Old Testament, makikita natin yung 12 sons, yung 12 tribes, yung kung titingnan natin sa New Testament, yung 12 apostle at saka yung 12 disciple ni Jesus, di ba? Makikita natin. So 12 connecting with God's church. So ibig sabihin nun, represent God-organized church and organized people in planet Earth. Yun ang ibig sabihin. When we get to the end of the book of Revelation, you have the city, that New Jerusalem. Guess what? We have 12 gates, 12 foundation,
and 12 name of 12 tribe in all the gates. Kung titingnan natin, ay nakasulat doon sa 12 apostle. So 12 times 12 is equivalent to 144,000. So sino ba yung 144,000? So 144,000 in Revelation 13, di ba ito yung redeem na number ng God's people na madadatnan ni Jesus during the second coming, di ba mga kapatid? So yun. So number, representation in certain aspect of the truth. And another one is 4. What is 4? The symbolic number of 4. When we go to Jesus in the parable of the sower and the seed, di ba? Yung they have 4 kind of soil. Soil na doon sa daan na di ba? Na isinaboy doon yung buto, doon sa kalsada, doon sa mabato, doon sa tinikan, at saka yung good soil, yung magandang soil. So, yun yung yung parable ni Jesus. Ang 4, sinasabi nito, is talking about the word of God sown in the earth in all earth, sabi niya. So, it identify the good and bad dito. So, when we go to Revelation chapter 6, we have opening of seal. So, doon makikita natin yung 4 horses, yung white, yung red, yung black, at saka pale, di ba? So, it says represent inclusive of all the people of the earth. So, it talking about the compass, di ba? So, yung compass, north, east, west, and south. So, direction. So, yun ang ibig sabihin doon, direction of the wind of the earth. So, ngayon, let's go back to who is the author of Revelation. We know that in Revelation 1, identify himself in Revelation 1 verse 4 and verse 9, and in chapter 22 verse 8. So, he's writing to the Christian in the Roman province of Asia. So, it provides practical counsel for the problems they face. John speaks to them as the brother and fellow partaker in the affliction and kingdom and endurance in Jesus. Diba? Ito yung pagpapakilala doon sa chapter 1 verse 9. So John is the author of Revelation as called as the son of CBD. Diba? Kung titingnan natin doon sa 4 gospel. So he write 3 epistle, diba? So John, First John, Second John, and Third John, yun yung sinulat niya. So John was the Palestinian Jew and Greek, and not in his native language. So yun mga kapatid. So Patmos is the barren rocky island in the Aegean Sea. It is the 10 miles long and 6 miles across. So di ba yung Patmos, ito yung yung penal colony na lahat ng yung mga tao in-exile dahil sila ay yung kumbaga sila ay political offender or sila yung mga taong mga barbaric o something na itinapon ng mga Roman emperor, 'di ba? So hindi naman si John, 'di ba, hindi naman siya ay bilong doon. So bakit kaya siya na-exile doon? Alam natin na 'di ba in the time of Emperor Domitian ay gusto ni Satan na patayin si John through
sa kumbaga, pagprito doon sa kawa. Pero hindi namatay si John, di ba? So nabasa natin na hindi po siya namatay dahil niligtas siya ng ating Panginoon dahil may purpose pa siya. So, di ba, katulad ng mga ibang apostol na hindi pa time nila, so gumagawa ng paraan ng Panginoon para sila ay iligtas. So, kapag tapos na po ang ang mission nila, katulad ni John the Baptist, di ba? So, siya ay pinatay. So, pag time ni John, dahil sa kanyang kanyang misyon na inibigay ng ating Panginoon, dahil hindi nga siya namatay doon sa pagprito sa kanya doon sa kawa, ay in-exile siya doon sa Patmos. So, he's not criminal, mga kapatid. So, because of the faithfulness of the gospel, di ba? So kaya siya ipinatapon doon sa Patmos because of witnessing for the gospel that lead him to true during the reign of Roman Emperor Domitian noong time ng 81 hanggang 96 AD. So, later, nung si Nerva po ay umupo bilang emperor, ay pinakawalan po siya at siya ay bumalik sa Epeso. So, and then the vision of Revelation which instructed to write in the scroll, yun na po ang nangyari doon sa Revelation 1 verse 11. So, ang revelation po, ang purpose ng book na ito ay para po encourage yung mga taong pinipersecute during the time of John. So, yun ang purpose po ng Revelation, kaya isinulat ito. But John lived in Jerusalem before the destruction in AD 70. So, hindi po siya nakasama po doon sa sa destruction of Jerusalem during the AD nung AD 70, di ba? So, si John ay pumunta ng Asia Minor. So, yun. So, dito, yung church during the time of John ay yung kanilang iglesia ay, ang kanilang spiritual ay kumbaga bumababa. At yung mga Christian during the time ay nag-apostasy, kumbaga sila ay nag-compromise doon sa mga katuruan. So, during the time, ang mga emperor ay nagdi-demand sila ng worship. Ito po yung problema ng in the time of Augustus Octavian in 27 BC until AD 14. At yung pag-worship ng mga kumbaga dinidemand nila doon sa mga Christian na i-worship sila. So the book designed to provide hope, encouragement to oppressed Christian during the time in John's day, to prepare to meet the future crisis intended to the 7 churches during the time. So, di ba marami namang churches during the time? Hindi lang naman yung 7 churches. Pero, bakit kaya itong churches na ito, yung Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea? Bakit kaya ito yung napili ng ating Panginoon? Dahil ito yung church na kumbaga nag-characterize ng nagre-represent doon sa 7 era of Christian church during until now. But so magbalik na tayo mga kapatid doon sa sa mga
problem ng church in Asia. So, i-highlights ko lang po ito mga kapatid. Or, let's go to ways na lang of vision of this book. Para mamaya, maitatakil ko po ito dito sa, natin, sa introduction dito sa Tagalog na. So, paano ba natin i-apply yung vision dito sa book ng Revelation? Merong 4 ways po ito. May preterist, may futurist, may idealist, at saka historist. So, yung preterist po, nagpo-focus lang po ito sa past. So, specific, we believe that it's written in the 7 specific church in Asia Minor. So, yun ang paniniwala ng preterist. Yung futurist naman, focus on the future. They believe that the book primarily on the second coming. Yun ang paniniwala nila. Yung idealist naman ay nagpo-focus po dun sa ideas of the book. They believe that purpose of the book is provide symbolic term for everyday life and society. So, pang-apat po, yung historicist ay focus on the flow of history. They believe that Revelation speak to the full range of Christian history for the John's Day till the second coming. So yun po, yun yung paano natin i-apply yung Book of Revelation. Merong iba't ibang paraan po. So, in the Book of Revelation, mga kapatid, dito rin, nakapaloob po yung annual cycles ng festival doon sa Old Testament, di ba? Yung festival ng Passover, Pentecost, Feast of Trumpet, Day of Atonement, and Feast of Tabernacle. So, malalaman natin, mga kapatid, na yung Passover, di ba? Ito yung time ng Christ's death and resurrection. So, ito. So, yung Pentecost naman po ay yung inauguration, enthronement ceremony of the Holy Spirit pour out on the earth, di ba? In the time of Jesus, di ba, nung umakyat niya sa langit, di ba? Ito no yung time na nagpadala siya ng Holy Spirit doon sa mga apostol, di ba, during the Pentecost Day. At pangatlo po yung Feast of Trumpet. Ito po yung Spring Falls Festival during, di ba, makikita natin dito sa Israel ng 7-month nila. At Day of Atonement, ito naman po yung Yom Kippur, na we're talking about the daily sacrifice at saka yung yearly sacrifice. Ang panglima po, yung Feast of Tabernacle. Ito po yung Sukkot, yung harvest gathering, di ba? So, yan po yung cycle ng festival during the Old Testament. So, yun mga kapatid. So, now we're going to tackle about the chain of command. Ngayon, umpisa natin kung kanino nanggaling yung message at kanino, ano yung cycle, yung paraan ng pasalin-salin, di ba? Kung saan nagmula po yung mensahe. So, ang mensahe ay nanggaling sa Diyos Ama at binigay kay Jesus. Then Jesus gave the message to the Holy Spirit. So, then He gave to the angel, then gave to John. So, yun. Mula sa God the Father, binigay kay Jesus. Si Jesus binigay sa Holy Spirit. At ang Holy Spirit binigay sa angel at binigay kay John. At si John, sinulat niya po at ibinigay sa churches, seven churches. So, yun po ang chain of command, mga kapatid. To proclaim the message, kumbaga yung gospel to the world. So ang chain ng command,
ang ating Panginoon ay kung paano nag-ooperate sa buong sanlibutan, sa buong universe. Yun ang chain of command ng ating Panginoon. His will to human being according to Revelation 1, verse 1 and 2. So, yun. Kung titingnan natin mga kapatid, doon sa verse 9 to 11, John to the 7 churches to proclaim the message to the world. Notice dito mga kapatid, the Bible tells us that the message is given by the Holy Spirit to the angel, then the angel give the message to John. So according to Ellen G. White, sabi niya, the process saved was followed as my angel or as my guide. So during the time of Ellen G. White, ang angel po ang nagdidikta po dun sa mga prophets na nagkakaroon ng vision. Katulad ni John, angel din po ang ang nasa tabi niya para sasabihin yung kanyang gustong sabihin mula sa kay Jesus, di ba? So yun yung ang purpose ng ng angel para bigyan sasabihin niya yung dapat gagawin ng isang propeta. So we believe that the writing was inspired by the Holy Spirit and then the angel, and yet the Holy Spirit used the angel to guide the message to Ellen G. White, to John the Revelator, and to the other also prophet. So according to the quotation with the spirit of prophecy, the importance of the angel in God committing his will to man, we need to read also the desire of ages. So God people are to contend with supernatural forces, of course, that the devil and his angel, but they are assured of his supernatural help. So all intelligence of heaven and his army and more than angel are in the rank. So notice that the intelligence of heaven are the army of the Lord. So yun po ang gumagabay doon. Kumbaga yun yung mga representative ng ating Panginoon. So God the Father, from the Holy Spirit, who is representative of the Lord of hosts. God the Father, the captain is Jesus, according to the ministry of healing. So, how do we pray, di ba? Pag tayo ay nagpe-pray, paano ba tayo nagpe-pray, di mga kapatid? God in His high and holy place, Jesus taught us to pray in Matthew, di ba? So, our Father which art in heaven, which everywhere or anywhere, di ba? Not anywhere, di ba? Which are in heaven. The Father is heaven and heaven is the place. The Bible shows us that God in His high and holy place, not in the state of inactivity, not in the silence or solitude. So alam natin na ang ating Panginoon always present, di ba? All-knowing. So, but surrounded by 10,000 times of holy being and waiting to do His will. So, yun po ang yung gawain ng angel. So, angel, he minister to the children of men during the time of day of Pentecost, and Holy Spirit, basically the Holy Spirit give people the gift of tongue. So mga kapatid, that in the first time sa history, kung mabasa natin sa Bible, ay the gift of tongue was given in the Tower of Babel. Right? Because they were given capacity to speak the language that we speak in the world today. So yun, di ba? In the story of redemption, you'll find that it's still us, those who confuse. Sino ba nagko-confuse? Those who were building the tower, actually.
where give them the language where the two angel. So yung two angel po ang inutusan para i-confuse yung mga taong gumawa ng Tower of Babel, di ba? That God sent from heaven. In other words, the angel inserted sort of speak or Rosetta Stone into the brain of those people so they could speak the language of the nation. So, yan po ang gawain ng anghel sa ating mga human being. So, yun. So, marami pa po akong mga example dito mga kapatid, but we go to the introduction, kumbaga, in Revelation chapter 1. So, dito, makikita natin na mayroong malapit na ugnayan sa pagitan ng Apokalipsis 1 and 3, 21 and 22, habang ang Apokalipsis 1 and 3 ay naglalarawan ng militanteng simbahan. So, militant church ang tinutukoy dito, sa simbahan sa mundo. According doon sa Revelation 21 verse 22, na naglarawan ng matagumpay na iglesia ng kaharian na walang hanggan. So dito, pinapakita mga kapatid sa the book of Revelation ang iglesia ng ating Panginoon. So dito, karamihan sa mga ipinangako ni Jesus sa 7 iglesia sa Kapitulo 1 and 3 ay naulit at natupad na tanto sa Kapitulo 21 verse 22. So dito yung mga kumbaga yung promise ni Jesus para sa kanyang mga iglesia. So ngayon balikan natin po yung Patmos. Kung sinabi ko kanina, ang Patmos ay Islam mula ngayon, ito ay tinatawag na modern Turkey ngayon sa ating kumbaga sa ating henerasyon, kung makikita natin mga kapatid. So ang Patmos ay matatagpuan sa isla ng karagatang Aegean na may 50 miles sa timog kanluran ng Episo during the time. Saklaw nito ang isang lugar na halos 16 milya kwadrado at walang puno o kumbaga puno o ilog doon. Ang Patmos ay ang Alcatraz ng Imperyong Romano kung saan ipinatapon ang mga kriminal. So, di ba nabanggit ko sa inyo kanina mga kapatid, ang tanong paano napunta si Apostle John doon sa isla, hindi naman po siya kriminal, 'di ba mga kapatid? 'Yan ang tanong. Ayon kay Ellen G. White, itinapon ng Emperador Domitian noong AD 96, between 81 to 96 si Juan, 'di ba? Sinabi ko sa inyo sa kumukulong kaldero ng langis. Ito ay para sunugin siya ng buhay. Ngunit, iningatan siya ng ating Panginoon. Tulad ng 3 binata ng niningas na horno doon sa Daniel, di ba? Sa Daniel. Si Juan ay sinalang sa isang kawa ng kumukulong langis, datapwat ang Panginoon ang nagligtas ng buhay ng kanyang tapat na lingkod, katulad ng pag-iingat sa 3 Hebreo sa nagniningas na horno. Diba? So, ang tradisyon ng mga Kristiyano ay naaayon sa sinabi ni Ellen G. White. Ayon kay Tertullian, si Juan ay nahulog sa kumukulong langis nang hindi nasaktan, pagkatapos ay ipinatapon sa isla. So, ito yung tinatawag na Patmos, kung saan. At pinalaya lang po siya nung ang pumalit ay ang emperador na si Nerva, at ibinalik sa Episo at pinayagan po siyang bumalik sa Episo o kung saan siya ay naging obispo during that time. So, kanina, sinabi ko na sa inyo mga kapatid yung pagkasunod-sunod ng papahayag ng kanyang kalooban sa
sa sangkatauhan. So, binanggit ko na po sa inyo yung Diyos Ama, kaya sa ating Panginoong Hesus, sa banal na Espiritu at anghel, at sumunod doon kay John, at si John ay sumulat para isend po doon sa 7 iglesia. So, yun po ang pagkasunod-sunod ng pagpapahayag sa aklat ng Revelation. So, mayroong kapansin-pansin na pagkakatunan paraan ng pagkatanggap ni Juan sa aklat ng Apokalipsis. Ang paraan kung saan natanggap ni Ellen G. White ang kaalamang isinama niya sa Great Controversy. So, ang kanilang pagtanggap ng vision, kung paano ang paghahambing mula doon sa patotoo ni Juan para sa ating Panginoong Hesus. So, na siyang sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng bagay na nakita niya. So, yun po, mababasa natin, di ba? Sa Revelation 1 verse 9 at 21 verse 16. So, doon po natin mababasa. Ang patotoo ni Jesus ay para sa iglesia. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa iyo ay magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. May mga pandinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So yun po ang kumbaga yung mababasa natin dito sa Revelation 1 verse 1 na the revelation of Jesus Christ which God gave him to show to his servants, and the things which must soon to take place, and to signify it by the sending it through the angel to his servant John. So yun po ang pagkasunod-sunod kung titingnan natin, mga kapatid. So, nang siya'y aking nakita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at huli. Sino ba ang una at huli na tinutukoy dito, mga kapatid? I am the first and the last, di ba? So, magkita natin na it's talking about Jesus, di ba? Dito. So, mahigit 50 na beses na ginamit ni Juan ang kanyang aklat ng expression, aking nakita. So, sa kanyang mga sinulat, sinabi sa kanya ng Diyos na ipinakita ko sa inyo. Ipinakita kay Juan ang matingkad na realidad ng tanawing makalangit at ng hiyugwaan sa pagitan ng mabuti at masama. So, yung great controversy. So mababasa natin ang mensahe ay binigay sa banal na Espiritu kay Juan sa pamagitan ng paglilingkod ng isang anghel. So ganito po sinasabi dito sa aklat ng Revelation ang kung paano isinulat at paano ang pagkasunod-sunod po ng paraan ng pagpapahayag dito, mga kapatid. So makikita din natin, mga kapatid, ay dito sinabi, ang may pandinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo ay magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ito ay totoo rin sa aklat ni Daniel. So makikita din natin ang anghel na si Gabriel at ang nilalang na isinugo ng Diyos upang magbigay ng mga pangitain kay Daniel. So malaki po ang papel ng anghel, mga kapatid. Kung titingnan natin dito sa book o sa aklat ng Daniel at sa aklat ng Revelation. So makikita din natin sa vision ni Ellen G. White na malaki po ang papel ng anghel na kasama na nagpapaliwanag o nagbibigay ng inutusan ng ating Panginoon para ito ang magdala ng mensahe
o magpaliwanag sa mga pangitain ng mga kumbaga yun ng mga propeta. Si Juan ay inutusan ng anghel na isulat kung ano ang nakita niya habang siya ay nasa pangitain. Mabasa po natin ito sa Revelation 1 verse 11. So basahin nga natin mga kapatid kung ano po ang nakasulat dito. Lar, pwede mo bang basahin yung Revelation 1:11? Okay po. Sabi po dito, Revelation chapter 1 verse 11, na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Thyatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. So makikita natin mga kapatid na totoo po yung nakasulat doon sa aklat ng Revelation kung paano ang anghel ay sinabi kay Juan, inutos niya na isulat ito at ipadala ang mensahe doon sa 7 iglesia. So, ganun din po sa Daniel 7 verse 16, si Daniel totoo na nakita niya doon sa sa lugar na gustong iparating ng ating Panginoon. Dito rin, mababasa natin, sabi dito, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng 14 na taon ang nakaraan. Dinala sa 3 langit kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Sabi niya, ang Diyos ang nakakaalam at ang nalalaman ko na ang taong iyon ay kung nasa katawan man o nasa labas ng katawan ay hindi ko alam. Sabi niya, ang Diyos ang nakakaalam. Ay dinala paitaas patungo sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi ipanahintulot ng tao na uulitin. So may mga pangitain po na gustong iparating ang ating Panginoon. Gusto niyang ipahatid sa mga tao upang magkaroon ng kumbaga hope doon sa mga taong during the time of dark ages, 'di ba? Persecution, 'di ba? So yun yung paraan para i-encourage ng ating Panginoon yung mga kanyang mga bayan o yung kanyang mga piniling mga anak, 'di ba? Na sumasampalataya sa kanya. So ganun po ipinaparating ng ating Panginoon o inilalarawan. Dito rin sinasabi dito ay dinala niya ako na nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit tulad buhay ng Diyos na may kalwalatian ng Diyos. Ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng kristal. So dito mga kapatid, dinala si John doon kumbaga ipinakita sa kanya yung New Jerusalem na yun yung pinapangarap natin, na yun yung haangarin natin na tayo ay mapunta doon. So makikita po natin ito sa Revelation 21 verse 10 to 11. So dito si Juan, hindi niya po nahirapan po siyang minsan na kumbaga i-express yung nakita niya doon sa mga bagay na kumbaga na ipinapakita sa kanya. So ganun po ang mga kung paano ipinapahatid ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod
ang gusto niyang iparating doon sa kanyang mga iglesia. So marami pa pong mga example dito mga kapatid na siguro hindi ko na isa-isahin. Pero yung mga importante lang po ang gusto kong talakayin dito para maintindihan po natin kung ano po ang kung paano yung kung paano na nabuo, kung paano kinasihan ang aklat ng Apokalipsis dito. Sinasabi din dito na walang alinlangan ng aklat ng Apokalipsis ay kinasihan ng banal na espiritu. Ngunit, anong mga napagkukunan ang ginamit ng Diyos upang ibigay kay Juan ang impormasyon? Ang lahat ba ay binigay kay Juan ay original? Ang aklat ng Apokalipsis ba ay tila may tatlong napagkukuhanan? Ang sabi po dito. Humiram si Juan ng mga salita, parirala at pangungusap mula sa iba pang napagkukunan ng kinasihan. Tulad ng daan-daang idea ay nagmula sa iba pang mapagkukunan ng bagong tipan. So, halimbawa, sa Revelation 1 verse 7 kasama ang Matthew 24 verse 30. So, kung babasahin natin mga kapatid. So, hindi na natin babasahin, kayo na lang po ang mag-ano. Humiram si Juan ng mga salita na parirala at pangungusap mula sa iba pang mga hindi kinasihang aklat. So, ibig sabihin, meron din pong kinukuhanan ang mga propeta ng mga halimbawa, paminsan-minsang ginagamit nila yung mga aklat ng Enoch at Tobit. Alam natin ng Enoch at Tobit ay ito po yung mga aklat na hindi kinasihan ng banal na espiritu. Ito po'y sinulat after nung 500 years nung nabuo na po yung Biblia. Diba mga kapatid, kung babasahin po natin sa ating yung balangkas, yung kung paano yung natin, yung salita ng Diyos. Ito yung ating doktrina. So dito nakalagay dito kung ano yung history, kung paano nabuo ang Biblia. So dito natin mababasa kung gusto niyo alamin mga kapatid, yung mga aklat na kinasihan, yung hindi kinasihan, kung saan ito yung mga aklat ng mga Katoliko o yung mga ibang aklat na nabuo, na ginamit ng ibang mga denominasyon. So, yun mga kapatid. So, dito, nangangahulugan ba ng aklat ng Enoch at Tobit ay kinasihan? Siyempre, hindi. Alam natin mga kapatid, di ba? Siyempre, hindi. Nangangahulugan lamang ito na ang wika ng mga aklat na ito ay karaniwang hargon noong panahon ni Juan. Sabi dito. At binigyan siya ng Diyos ng pahintulot na gamitin ang wikang ito na kilalang-kilala ng mga tatanggap ng kanyang aklat. So, pansinin natin ang ilang pagkakatulad sa pagitan ng Apokalipsis at aklat ng Enoch. So, dito mga kapatid, sa Enoch, chapter 40 verse 1, ito yung pagkakatulad mga kapatid. Naman. Ang pagkatapos niyon, sa Revelation 7 verse 9, aking nakita ang libo-libo at 10,000 beses ng 10,000. So, dito, di ba, makikita natin itong words na ito sa Revelation 5:11. Nakita ko ang napakarami at hindi mabilang at kabuang bilang. So, according doon sa Revelation 7 verse 9, na silang nakatayo malapit sa Panginoon ng Espiritu. So, they are talking about dito doon sa throne room, di ba? Makikita natin, di ba? Kung yung trono ng Panginoon, kung paano sunod-sunod po yung mga apostol, yung mga
24 elders at saka yung 'di ba yung sunod doon yung multitude at saka yung 144. So yun ang tinutukoy po dito at yung mga angel 'di ba hindi mabibilang. So silang nakatayo malapit sa Panginoon ng Espiritu. So doon ito makikita natin. Dito sinasabi na humiram ng mga salita si Apostol John. Ito ay pinahintulutan ng Panginoon kung paano niya i-describe yung kanyang nakita doon sa langit. So, yun ang purpose po doon. Kasi alam natin na noong unang panahon po ay hindi pa po ganun kumbaga katalino para i-describe yung katalinuhan ngayon sa ating panahon, 'di ba? Yung kumbaga kung hindi kinasiyahan ng Panginoon, hindi natin malubos na maunawaan kung paano natin gamitin yung mga salita, 'di ba? So ganun pinahintulutan ng Panginoon. So ibig sabihin, may mga words po doon na pwedeng kunin at gamitin ng isang propeta para ipaliwanag yung kanyang nakita. So malalaman din po natin mga kapatid, marami pa po dito mga example na para maunawaan natin kung paano nabuo ang aklat at paano yung mga ating mga propeta kung paano sila sumulat ng kanilang mga aklat. Katulad na Ellen G. White po. Ganon din po, meron din siyang pinagkuhanan na pinahintulutan ng ating Panginoon. So ngayon ko lang po nalaman natin lahat na ganon pala ginamit o ipinahatid yung sinulat yung aklat na ito para malaman natin. So, ang purpose na ito para maunawaan natin, maintindihan natin yung ibig iparating ng ating Panginoon sa atin. So, katulad din ito, mga kapatid, sa Enoch 91 verse 16, at ang unang langit ay aalis at lilipas, at isang bagong langit ay lilitaw. So, di ba may sila? Sabi dito sa Enoch, at ang unang langit ay aalis at lilipas. At doon naman sa Apocalypse 21 verse 1, sabi dito, at ang isang bagong langit ay lilitaw. So, di ba magkapareho po sila. So, doon dinidescribe dito kung paano yung katulad ng aklat ng Revelation at yung Enoch na hindi kinasihan. So, ganito pinuluwanag dito para malaman natin kung paano kumbaga isinulat o paano inisip o dinescribe yung mga nakita nila doon sa langit. So, si Juan ay hindi gumamit ng direktang mga sipi sa kanyang mula sa kanyang mga napagkukunan. Sa pagkalahatan ay binigyan siya ng pagpapakahulugan. Ang mga ito ay gumamit ng mga pantukoy. So yun, pantukoy para matukoy niya yung kanyang gustong isulat. Si Juan ay hindi kailangang magbigay ng anumang kredito sa sanggunian ng kanyang aklat. Kahit na humiram siya ng masagana mula sa iba pang mga kinasihang mapagkukunan at hindi gaanong madalas mula sa hindi kinasihan. So hindi niya kinikredit po kung saan niya kinuha yung kanyang hiniram na mga salita. So, nanggaya lamang ba si Juan dahil hindi niya ginawaran ng kredito ang kanyang mapagkukunan? Sa palagay niyo mga kapatid. So, maaring sabihin ng iba ang kaugalian ng pagsusulat noong panahon ni Juan ay hindi nangangailangan na ang mga may akda ay magbigay ng kredito sa kanilang mga pinagkukunan. So, maaring totoo ito mga kapatid. Ngunit si Matthew, sa kaibahan kay Juan ay maingat na nagbigay ng kredito sa kanyang mga napagkukunan.
So iba't ibang ano po paraan po yung mga yung mga tao na ginamit ng ating Panginoon para sumulat ng mga aklat dito sa Biblia po. So iba-iba po yung kanilang paraan ng pagsulat. Bagaman ang hiram si Juan ng material, o nalaman natin mga kapatid, ay napagpasya na ito ay isang likhang sining. Sabi dito, naingat na inayos ang aklat sa paligid ng sanktuaryo ng Hebreo. Sa katunayan, sumunod ito sa tumpak na pagkasunod-sunod ng paglilingkod sa sanktuaryo. Tulad ng isang mosaic, ang bawat bahagi ng libro ay magandang nagkaugnay sa bawat iba pang bahagi. So, ngayon naintindihan natin mga kapatid. So, dito may example mga kapatid na ipinalagay natin na may 10 tao. Ngayon pumunta sila sa isang ano ba 'yon tawag natin? Lumber o yung store ng bilihan ng mga kung halimbawa magpagawa tayo ng bahay. Sa 10 taong 'yun, inihintulad dito mga kapatid na pareho sila ng material na binili. Pako, tabla, semento, concrete, buhangin, drywall, pintuan, bintana, electrical wiring o ilaw. So, pero bawat isa sa kanya-kanyang bahay ay mayroong 10 magkakaibang bahay. So, maaring bumili sila ng pare-parehong materyales, pero pag binuo po nilang bahay yun, iba-iba po yung gusto nilang na buong design. So, yun ang iibig sabihin dito. Bawat bahay ay mayroong 10 magkakaibang design. Parehong mga materyales ang kanilang ginamit, ngunit magkakaiba ang paggamit sa mga ito. So, doon tulad ang pagsulat ng kumbaga yung halimbawa yung ating mga propeta. So, 'di ba? Marami tayong propeta na sumulat ng Bible na kinasihan ng banal na espiritu, pero iba-iba po yung kanilang paraan ng pagsulat. So, yan, pinapaliwanag po dito. So, dito mga kapatid, ang aklat ng Apokalipsis ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos patungkol sa katapusan ng panahon. Simbolikal at sumasagisag na wika, sa makatuwid ang wika ay dapat maintindihan natin. So, halimbawa, inilarawan sa aklat ng Revelation yung anong dapat, yung anong ibig sabihin ng dragon, ang hayop, ang bulaang propeta, ang patutot, ang alak, ang 12 bituin, ang tubig, ang lupa, ang 2 saksi, ang silyo ng Diyos, ang marka ng hayop, at yung 1,260 days at ang 7 sungay at 7 mata at iba pa. So, ngunit ito ay ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Yun ang tanong mga kapatid. Upang maunawaan natin ang aklat, kailangan nating tuklasin o maintindihan ang wikang sagisag ito. So, kailangan natin pag-aralan ang bawat symbol ng aklat ng Revelation. Kasi bawat salita dito na mababasa natin ay iba-iba po yung simbolo na gustong iparating sa atin ng Panginoon. At ginawa ang librong Revelation dahil gusto ng ating Panginoon na hindi malaman ng kalaban yung mangyayari sa huling kapanahunan, di ba? Yun ang purpose ng ating Panginoon kung bakit gumamit siya ng iba't ibang simbolo. So yun ang dahilan, ang pangunahing dahilan kung bakit gumamit ng mga simbolo ang sumulat na si John sa aklat na ito. So makikita natin na si Kristo at si Satanas ay nasa pakikibaka sa kamatayan dito sa librong ito.
At ang konstekto ng aklat at ng Apokalipsis ay nakasulat sa likod ng kasaysayan. So, ang Apokalipsis, mga kapatid, ay may dalawang bahagi. So, ano na ba oras? May oras pa tayo? Stop ka na. Mag-stop na Alas 10 tayo na. Apo. para ituloy natin. Mahaba pa ito. Oo. Kasi, Stop ka na. Madami na yan. Ano na yan eh. Mahaba pa to. Dire-diretso ka na. Abutin ka ng umaga nito. oo. Introduction ka pa lang yan ha. Hanggang Introduction ano. pa lang ako, mga kapatid. So, mahaba yan. hindi ko na tinakil yung mga dapat kong pero sa Sana kalagitnaan, ano ko yon, yung iba, babalikan natin. Maari kong sambitin o ano ko pa rin yung ibang mga dapat Detail. kong sabihin. 'Di ba? Para maintindihan natin yung introduction at saka yung chapter 1. Nasa spiritual gift ka na, lampas ka na doon. Ano pa lang? Sa una pa lang ito eh. Oo. Sa tema pa lang ako. Oo nga. So, Hindi, malayo pa. So, baka 2 weeks. Tema. Kaya nga, mga 2. Pabalisin. Next week ka, tapos 2 weeks ka mag-i-explain ng introduction tsaka chapter. Iyon. So, yun mga kapatid. Gabi na, mag-i-end tayo dahil may trabaho pa tayo bukas. Alas 10 na. So, yun. At ipagpatuloy natin sa Webes again. Sana po may naintindihan Nakakasakit kayo sa pala. introduction. Nakakasakit ng lalamunan. Opo. Maganda nga din yung history ni John eh. Dapat din alamin natin yung history ni John. Ano? Oo. Kung gusto ko maano yun, hindi ko alam kung saan ko nakita na yung history ni John. Nung siya ay nilagay sa kawa. Alam mo yun? Nakaka-inspired kaya yung history ni John. Diba? Yung hindi lang hindi, diba? binanggit mo siya. Pero dapat yung detail na ano nangyari sa kanya. Yung gusto ko yung history niya eh. Okay. Gusto nyo bang balikan natin doon mula sa Kung paano... Hindi, i-introduce mo muna natin ang lahat. Tapos saka ka bumalik doon sa history. Maganda kasi yung history, nakaka-inspired eh. Para natin? Meron kang history? Meron akong konting yung nilagay siya sa kawa, kung paano siya napapunta sa Patmos, ano bang nangyari. Yun yung maganda kasi nakaka-inspire yun. Konti. Kukuha ako ng ibang mga facts about sendan mo nga ako din. Sendan mo ako saan ko nakuha. Para at least, yun, maiano natin. Maunawaan natin kung bakit maganda itong Book of Revelation at yung buhay ni John. Sige, isisend ko sa inyo kung bakit siya napunta doon. Salamat sa inyong pakinig. Ay mag-picture na. Masakit ang lalamunan ko. Ganyan po ang Revelation. Ganyan po kahaba. So, introduction pa lang po tayo. Pero mas maganda kung alam natin yung buhay ni John. John Revelator ito. Kasi si John the Baptist, siya yung nagbigay daan sa ating pagdating ng ating Panginoong Jesus. So si John Revelator, siya naman ay isa sa mga apostol ng ating Panginoon na ginamit ng Panginoon at binigyan siya ng pangitain na katulad ni Ellen G. White. Kumbaga kung ano yung pangitain ni Ellen G. White ay nagko-connect doon sa sinasabi ni John. Kaya maganda yung nila. Kumbaga, kung ano yung pinakita ni Ellen G. White pinakita kay Ellen G. White, ay ganoon din ang pangitain kay John, di ba? Ganda kaya nun. So, tayo po ay mag-picture na mga kapatid. Tayo ay mahaba-haba pa po yan. Tapos, kung may question kayo, last 2 weeks. At yung pong mga may topic na, pwede po kayong
PM sa amin para isend namin yung inyong topic. So, meron po kami mga Tagalog. Basahin niyo na lang po, tapos ipaliwanag niyo. Kasi nandito rin naman, babasahin niyo, tapos may paliwanag na rin naman dito. Kumbaga, palawakin niyo na lang po. May 7 churches kami dito. O, nantok Ano? na si Krista. Yan daw si Krista. Pwedeng paulit. Paulit. Actually ito, marami kaya, alam mo ito po ang book ng 7 churches. 7 churches. So, kaya Magkaka-tonstil ako dito eh. 7 lang ito, pero 7 iglesia, pero ganito nakakapal. At pagdating mo ng 3 engine message, ganito rin po kakapal. Itong 3 engine message. Yan. Ganyan din. Makakuha pala niyan. Pwede bang utang yan, ate? Sa akin, mangutang ka dun sa akin. Oo, pwede sa akin naman. Tapos yung parang hulog-hulugan mo ba siya? Pwede ka naman mangutang doon sa amin. Sa Bible training Bible Diba, training no? ang may hawak nito. Para makakuha ng Ako ipapalitan na ng press. Kasi medyo Papalitan mabigat na sa ako, eh. bulsa. 50 din yan. 50. Di ba? 50 nga, ito. 50 to, dalawa. Oh, yung 50 pwede kong gives to 25. O kaya Actually, dalawa to, di ba? every- Dalawa 50, may kasamang amazing packs. Amazing Tama ba? packs. Oh, may kasamang amazing packs siya. sige. Ano ako dun sa church, parang sa church meron. Meron. Nakita ko nung Sabado, meron pa. Pwede naman mag-print ulit. At So, least ako hindi na gagawa matatapos ng na rin naman ang term ko sa Bible training. Katapusan. Pumalit lang ako kay Sheila. O, sinong kapalit sa akin? Ikaw pa rin ang niya. Sino pa Gawin na papalit lang sa ako. Ba't iyo? din ninyo? Sa Bible training, maraming mga gagaling sa Bible training. Dapat, Si Ate Emily na ang papalit niyan. Dapat- Pioneer. galing na ako dyan eh. Bible training? Galing na President? ako sa Bible training, secretary nga ako eh. Oh, secretary, hindi ka naman president eh. Iba naman ang president. Ibang president Wala akong eh. time, hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwede dyan. Ayan, tayo po yung mag-picture ng mga kapatid para kayo makatulog na. Tulog na tayo. Tulog na ata sila, kaya hindi Tulog na na sila yata mag-open sila. ng May camera. naintindihan naman po kayo. Sana po ay naintindihan niyo yung yung Hindi ko na maulit, masakit lesson. ng lalamunan ko. Dapat pala, nire-record pala natin ito para, Maganda kasi yung No. history ni Jan. No, Mo ulit. din na, yung history ni Jan, maganda yun. Nakaka-inspire. Ha? Okay. Dapat i-video pala to. I-record. Oo. Kaya, mahaba-haba. Pag sa susunod dito ako sa laptop, I-send mo daw sa para kanyang ma-record Laodicea. natin. Sino? Kay Si kay Jerry. Si Ate. Okay, si brother. Okay, Abay, okay, sige, karami nito eh. sige. Madami to eh. Sige. Ilang page to? Tayo mag-picture na po, mga kapatid, at tayo mag-pray. Tulog na ata. Ako na magpe-pray. Si Ate Che, pagod. Picture na. Baka si Tay tulog na rin. Sama niyo ako sa Si Ate Ching, pakiramdam ko. Ano sa pakiramdam mo? Makakapagbakasyon ka, Che? Sana. Wala pa din? Pag-pray mo lang, walang posible sa Panginoon. Pag kalooban niya, makapagbakasyon ka. Yan. Picture na Krista, si Ate Ori. Kasi pabago-bago yung panahon dito. Malamig, mainit. Dito din naman, sabi Shemes. Kailangan mong mag-vitamin C. Meron ako every day. Every night pala. Sakit yung lalamunan ko, tapos para akong nilalagnat. Kagabi Kasi pa. malamig na yung panahon. Malamig na. Malamig Paturok ka na. na ng sapat. Nagpaturok Tapos ka na na. kami. Para Tapos na kami. ready. Ako hindi pa nga. Ayan, Krista, start ka na ng picture. Ako na magpipray. Okay. 1,
1, 2, 3, smile. Teka, isa pa. Kasing sa baba. 1, 2, 3. Okay. Okay na po. Okay. Kayo po ay may mga prayer request, mga kapatid. Ako na po mag-pray. Meron po kayo? Kahit sabihin nyo na lang. Meron po kayo? Sana makagbakasyon ako ng January. Wow, Tinang, kauuwi mo lang. Bakasyon ka na naman. Kumusta naman kami? Kauuwi mo lang ng June ah. Ano ba yan? Hindi kasi ayoko nang umuwi ng June. Inilipat ko na yung ano ko. Tag-ulan, ayoko nang umuwi ng tag-ulan. Kaya January sana, hopefully. Okay. Okay. Tayo mag-pray mga kapatid. Let's pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga oras na ito. Ama, salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin na kami muli ay nakapag-aral ng inyong banal na salita. Lalong higit kami ay nakapag-aral ng introduction ng Revelation. At salamat po at natapos na po namin ang Daniel. Nawa po, Ama, sa pag-aaral na ito ay samahan kami at ipaunawa sa amin ang bawat mensahe na inyong nahayag sa bawat isa sa amin. Tulungan na ang aming mapapag-aralan ay magpalago sa aming pananampalataya at relasyon sa inyo. Ama, tulungan din po ang grupong ito, ang Jerusalem Group, sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Tulungan ng bawat isa magkaroon ng willingness, magkaroon ng kasigasig sa pag-aaral ng sa gayon ay mas lalo silang magamit niyo po sa inyong gawain. Lalong higit sa kanilang sa Jerusalem, sa Church ng Jerusalem. At gayon din po kung sila po ay makapag-for good, ay sila po ay magagamit niyo po sa inyong gawain pagdating sa Pilipinas. Tatangin din po namin ang bawat isa, si Ate Che, si Ate Melby, si Brother Jeremiah, si Ate Ori, si Ate Ching, si Krista, si Ate M, si Ate si Sister Kai, asan po ng aming mga miyembro ng grupong ito. Palain po sila at ingatan, gabayan, ilayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya, at ganyan po, samahan sila sa kanilang pagtatrabaho, bigyan sila ng kalakasan, karunungan, at maibigay nila ang tamang pag-aalaga sa kanilang mga employer. Kung sila man po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, inyo po silang tutulungan at sasamahan na ma-overcome nila ang mga bagay na ito, at samahan din po sila sa mga kung sila po ay nakakaranas ng mga financial na pangailangan, kung sila po ay nakakaranas ng depression, anxiety, inyo po silang tutulungan at gagabayan naman nang sa gayon ay ma-overcome nila itong mga pagsubok na kanilang nararanasan. Tulungan sila na maging liwanag at maging pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay, at lalong higit ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa kasama sa pananampalataya. Tulungan ang mga ito na yung mga napapag-aralan namin ay ma-share nila ito sa kanilang mga mahal sa buhay. At dalangin din po namin ang prayer request ni Ate Che tsaka ni Sister Emily na sila po ay gusto umuwi ng Pilipinas. Dalangin po namin na maging maayos po. Kung ano man po ang kalooban, ay alam namin na makakasama nila ang kanilang mga pamilya sa darating na December and January. At gayon din po, Ama, sa aming pansamantalang pagpapahinga, nawa po ingatan kami at gabayan kami ng inyong mga anghel. Bigyan kami ng proteksyon at bigyan kami ng magandang panaginip at gisingin kami sa kinabukasan, taglayang buhay at kalakasan at matiwasay na gabi po sana ang aming maranasan.
Tulungan kami na patuloy na makapagpuri at makapagpasalamat sa inyong banal na pangalan sa kinabukasan at patuloy ka namin kilalanin sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig at pagtugon sa aming mga dalangin. Patawad po sa mga kasalanan at pagkukulang na amin nagawa. Ito po ang aming dalangin sa natabis sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen.